Story time, ang isa sa storya sa Black Myth Wukong ay ang storya ni Yellowbrow. Bago ang lahat, si Yellowbrow ay nagkaroon ng pakikipagtalo kay Jin Chansi o ang master ni Wukong na ang mga tao daw ay likas sa masasama. Kaya naman para mapatunayan to kay Jin Chansi, siya ay nag-transform bilang isang halimaw. Isang araw, nagpaalon-alon siya sa dagat at natagpuan siya ng mga mangingisda. Hinuli siya at binitbit papunta sa lupa. Nang siya ay magising, nakita niya yung mga tao na tinitignan siya na tila nagtataka kung anong klase siya. Maya-maya, binutas niya yung tiyan niya at may lumabas na mga perlas. Nagulat yung mga tao kung ano yon dahil sa lugar na yon ay napakahirap. Walang makain ng mga tao at may mga sakit pa ang mga to. Nang umupo si Yellowbrow, kumuha siya ng piraso ng kuko niya at pinakain niya sa batang may sakit. At isang iglap lang, bigla tong naging masigla. Suminga rin si Yellowbrow sa mga pangit na babae at bigla tong nagsigandahan. Sinamba siya ng mga tao. Nagpaulim din siya ng mga isda. Dinaraya na siya sa taas ng bundok para magdasal at sambahin. Nagkaroon na rin siya ng sariling pwesto at binigyan siya ng mga pagkain. Dito siya nagpapahinga at pag sumasapit naman ng gabi, kumakain siya ng marami. Isang gabi, lahat ng tao nagdarasal sa kanya. Pinipilahan siya dahil sa mga perlas na nilalabas niya sa kanyang katawan. At may isang lalaking sakim ang nakita ni Yellowbrow. Minanipulan niya to para gumawa ng masama na tila nawala to sa kanyang sarili. At dali-daling kumuha ng panaksak at sumugod papunta sa kanya. Hiniwa ang kanyang katawan. Nagulat ang mga tao sa ginawa ng lalaki. Maya-maya, biglang bumuhos ang napakaraming perlas at nagkalat to. Hinabol pa to ng mga bantay para pigilan. Pero biglang dumagsa ang mga tao papunta kay Yellowbrow para pag-agawan ng mga perlas. Tinumog si Yellowbrow at siya ay pinagsasaksak para lang makuha ang lahat ng perlas sa katawan niya. Nung nakita nilang nanghihina si Yellowbrow, pinutol na rin ang kanyang mga kamay at tinati-hati ang parte ng kanyang katawan. Nagkagulo ang lahat at masayang nag-aagawan ng mga tao. At doon, tuluyan na siyang naubos. Lumipas sa mga araw sa dalampasigan na nuyo si Yellowbrow. At dito, dumating si Jin Chansi. Pinuntahan niya si Yellowbrow at sinabing bumisita lang siya sa mundo ng mga tao para gumawa ng napakalaking gulo. Mautal-utal na nagsasalita si Yellowbrow. Pero hindi ito maintindihan ni Jin Chansi. Kaya naman, pinaulit to sa kanya. At ang sabi niya, na napatunayan ko sa'yo kung anong gusto kong patunayan. Ang sabi naman ni Jin Chansi, gumawa ka lang ng gulo para lang manalo sa pagtatalo natin kaysa sa pag-intindi sa mga tao at tulungan ng mga to. Yun lang, sana nagustuhan nyo ang storya ng Black Myth Wukong. At kung gusto nyo pa ng ibang storya, i-visit nyo ang YouTube channel ko at dito nyo i-comment kung sino ang trip nyo. If not for winning, why debate over means and ends?